Just want to grab this opportunity kasi minsan lang o bihira lang ako pumupunta dito. Pero mula nung ako niligtas ng Diyos mula sa COVID, ay halos I just want to grab every opportunity kung saan ako pupunta. Gusto kong pasalamatan ng Diyos. Oh, praise God, andito tayo. So may kanya-kanya tayong testimony bakit tayo niligtas ng Diyos. Mayroon din akong testimony bakit niligtas ako ng Diyos. And one of His purposes ay para magamit yung buhay ko, para magamit yung buhay natin. Kasi since then, nung naligtas ako kasi I was struck by COVID, hindi lang COVID kasi yung sa akin, severe COVID with pneumonia. So the doctor declared that I have only 72 hours to live. Kasi once na na-COVID ka kasi, ang tinatarget kasi ng COVID virus ay yung lungs. So nahihirapan kang huminga. Medyo ngayon nga, medyo hirapan pa rin ako eh. Alam niyo ang pinakamaganda na ginawa ng mga anak ko during that time na nagsasuffer ako sa ICU, ay nagkaisa sila na mag-pray. Nag-pray together at humingi ng miracle mula sa Diyos. At during the time na nag-aagaw buhay ka, marami kang naipapangako sa Diyos. Pero naiba yung pangako na yon when I learned that my husband ay namatay na. Kasi nauna siyang itinakbo, isinugod sa ospital because of COVID. So, ika-third day niya, hindi ko pa rin alam na patay na. So, pag nag-uusap kami, nag-video call ng mga anak ko, kasi sa gabi lang sila inallowed ng doktor na mag-usap-usap kami. Sabi ko, kumusta ng papo nyo? Kumusta na? Okay siya ma, okay siya, magpagaling kayo, andito lang kami. Something like that. And so alam ko buhay. And nakita ko kasi when I was in ICU, 8 kami na nasa loob ng ICU. During that time, gusto kong mabuhay. Lord, rescue me from this COVID. Yun yung lagi kong prayer. Although kung nandun ka kasi sa grabe na yung nung 8 kami doon sa ICU, napapansin ko nung medyo mayroon na akong parang nagkaroon na ako ng knowledge na nasa ICU pala ako, nakita ko 8 kami. Araw-araw nababawasan. Sabi ko, nung 3 na lang kami, sabi ko, Doktor, nung makakapagsalita na ako, nasaan na po yung iba? Na-transfer na sila. Only to find out na nangamatay na pala yung iba na naiwan na lang kami doon. At ito yung pinakabaganda kasi, accidentally, pero alam nyo no, sa Panginoon hindi accidentally nabasa ko na patay na pala yung husband ko. Yung time na yon ang gusto ko nang mamatay. Kasi, you know, kung mahal mo yung tao, ano pa yung saysay na mabubuhay ka? Especially 2 lang kami. Pag uwi ko, nabuhay ako, wala na siya. So sabi ko, gusto ko nang mamatay. Alam nyo, napakadaling mamatay nung time na yun eh. Hirap ka nang huminga dahil doon sa oxygen. Habaan mo lang na huwag huminga, matutuluyan ka. But during that last moment na nag-uusap-usap kami ng mga anak ko, nakita ko yung mga anak ko, yung mga mukha nila, parang mga umiiyak. Isabi naman nila, okay naman daw yung papo nila. Yun, nalaman ko na patay na pala yung husband ko. Yun yung time na gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang bumitaw, di ba? Sabi ng kanta. During that time, gusto ko nang bumitaw. Pero nung nakita ko yung mga anak ko, mga apo ko, sabi ko, lalaban ako. Alam nyo ang Lord, naghihintay lang. Kung kakapit ka sa Kanya at hihingi ka, if you want to rescue, if you want God to rescue you, magpa-rescue ka. Yung time na gusto kong mamatay, di mamamatay ka, parang ganun. So it's a choice kung gusto mong mabuhay or not. So yung choice ko noon, gusto kong mamatay. Pero nung binago ko, sabi ko, Lord, nagsisisi po ako, gusto ko pong mabuhay para sa mga anak ko, para sa mga apo ko, at para sa mga lahat ng Kasi ang purpose ko noon ay para ipaalam sa mga senior citizens na kagaya ko na there's still hope. Kasi yung mga senior citizen, yung mga may feeling of hopelessness, parang helplessness, depression, anxiety, nagsiself-pity, yung mga yon. Buhay na buhay sa akin yung Psalm 46:1. God is my refuge and strength, a very present help in trouble. Yung kung ano yung kailangan mo,
Yung need mo during that time, ibibigay ni Lord. So, I was rescued from COVID because of a commitment. Na kapag commit ako sa Lord, Lord, buhayin niyo lang po ako, gusto ko na pong mabuhay. Gagamitin ko po yung buhay ko. I am a retiree. So, paano gagamitin yung buhay ko? So, God led me to vlog. Yung talent na binigay, kasi lahat tayo mayroong gift na binigay si Lord, no? May 1 talent, o 1 gift, 2 gifts, 3 gifts. Yun yung pinakita ni Lord, gamitin mo yung gift mo. So, mayroon akong apo na at the age of 7, marunong nang mag-vlog, nagpaturo akong ganon. I vlog and my content is about reaching the senior citizens. I'm giving the practical tips para maano sila, ma-lift up doon sa kanilang kalalagayan ng mga senior citizens. Kung makalabas ako sa ospital, yun ang gagawin ko. And God rescued me. God gave me a new life. So pagkalabas ko, alam nyo, I was so inspired to start a vlogging. So nag-vlog ako. So yung mga content ko ay para sa mga seniors. Kasi yun yung yun yung feeling ko kasi I'm a senior citizen. Now I'm 73 years old. You're inspired kasi mga practical tips Yung simple lang na, halimbawa maliligo ka, kailangan may upuan ka na kasi baka madulas ka. Alam nyo ba kung gusto mong magpagamit kay Lord, gagawa ulit ikaw ng paraan paano magamit ang buhay mo, ma-maximize yung buhay mo. Sabi ko, Lord, aside from this, ano pa ang pwede kong magawa para sa iyo? So, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kailang mag-inspire ako ng ibang tao. I was so inspired to inspire the other seniors. And then sabi ko, Lord, ang sarap palang maglingkod sa Diyos. Gagamitin mo yung buhay mo, gagamitin mo yung mga talent mo for the Lord. Sabi ko, Lord, mayroon pa ba akong magagawa? And God led me again to vlog sa FB Reels. Yung FB Reels naman, kung mga active kayo sa FB Reels, may mga 30 seconds to 60 seconds na magbibigay ka ng mga messages. So I grabbed this opportunity para ma-share ko yung goodness ni Lord because of that 30 to 60 seconds. So, nag-vlog uli ako. So I have, again, that FB Reels. FB Mamulin Tips. It's a choice to serve the Lord. It's a decision to serve the Lord. So, I know you have your own roles in life. You have your own testimony. Yung sinishare ko yung testimony ko. And the latest is Mamulin Taps. Ibig sabihin naman yung Mamulin Taps, yun yung mga 8 exceeds from 60 seconds to 3 minutes. So mayroon na naman akong chance na makapag-share. So that's why I have Mamulin Tips and Mamulin Taps. Alam nyo, lahat yun ay galing sa Lord. Ganon. Ngayon, Lord, gamitin niyo po ako. And I really thank God kasi pinagbigyan ako ni Lord. That's why I was excited na maibigay ko yung talent ko, yung gift ko para sa Panginoon. So yung mga struggles sa buhay, no struggles, no progress, no success. So pasalamatan natin yung mga problema kasi hindi tayo magiging malakas, magiging matatag, magiging matibay kung hindi natin nararanasan yung pagsubok. Matthew 7:7, ask and it will be given to you. So humingi ka, bibigyan ka. So the first move or the first action will be coming from us. And God will ask and it will be given to you. The answer will be given to us by God. Seek and you will find. Maghanap ka, makakasumpong ka. Naghanap ako ng kagalingan mula sa Lord. And God gave me that feeling of success. Really thank God na lahat ng mga sinasabi ng verses, talagang totoong-totoo. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves. So number 1 is humility. Pray, seek my face, and turn from their wicked ways. Then, so first move will come from us, and then the Lord will hear from heaven. I will forgive their sins and heal their land. At ang only secret
ay yung kumapit tayo sa Panginoon. So walang imposible mga kapatid sa Panginoon. Lahat ay tutugunin niya pag tayo ay marunong magpa-rescue sa Kanya. Tayo ay marunong humingi ng tulong sa Kanya. God is good and He is good all the time. Thank you.